Hi guys! Tara, let's go to Hong Kong and Macau. For this video, I'm gonna be sharing with you ano yung mga ginastos natin, magkano yung ginastos natin nung nagpunta tayo ng Hong Kong and Macau. Right? So this is a budget or cost vlog for our travel to Macau and Hong Kong. Unahin na natin yung mga ginastos natin bago pa man tayo pumunta ng Hong Kong. So these are in Philippine peso, syempre. First off, yung round trip ticket natin sa AirAsia ko binook. May kasama na tong food, seat, tsaka 20 kilos ng check-in baggage, 7,072 pesos. Nabook ko siya nung April, ang travel natin ay September. And then accommodation, nagbook ako sa booking.com for 8,412. Urban Park Hostel, yun yung name ng hostel natin, for 5 nights. September 12 to 17. And then eSIM, etong mga susunod na sasabihin ko ay nabook natin sa Klook. Lahat to guys ha, check nyo na lang yung amount nandyan. So yung eSIM, pang China at saka Macau, syempre nandyan na rin yung Hong Kong. 7 days, 10 gig. And then nagbook din tayo ng Octopus card. Preloaded na siya ng 50 Hong Kong dollars. And then Peak Tram and Sky Terrace 428, magkasama na siya, yung paakyat at saka yung observation area nila na pinakataas. And then Hong Kong Disneyland 1 day regular ticket. Guys, yung 1 day peak ticket ay mas mahal ng dihamak dito sa regular ticket. Pag peak ay that's Friday, Saturday or Sunday or holiday. Yun yung peak. Siguro mga almost 5,000 na. And then on top of that, nag-book din tayo ng meals natin pag nasa para hindi na tayo mag-iisip pa ng gagastusin natin sa Disneyland. So 1 lunch, 1 dinner, and then 1 snack. So 150 each yung lunch at dinner, and then this one mamili ka lang kung popcorn or ice cream lollipop, yung ice drop, ganun. And then nagbook din tayo ng ferry to Macau, papunta sa Macau mula sa Hong Kong, and then another ferry from Macau back to Hong Kong. Ngongping 360, nagbook din tayo ng cabin natin. Yung papunta ay standard, and then yung pabalik naman ay Crystal Plus. Mas mahal ng dihamak yung Crystal Plus, kaya hindi natin kaya na two-way Crystal Plus. Gusto natin kasi ma-experience yung Crystal Plus kasi bago to. Dati Crystal lang, standard lang at saka cabin, standard lang at saka Crystal. Ngayon naglabas sila ng bagong cabin, yung Crystal Plus, which is 80 to 90% made of glass na yung buong cabin. So yun, ang pinaka-total natin bago pa man tayo magpunta ng Hong Kong and Macau ay 29,603 pesos and 77 centavos. So yan. Now let's go to, bago natin pag-usapan yung mga ginastos natin, ito muna yung pondo natin na pinapalit natin sa airport dun sa Hong Kong. Nagpapalit ako sa currency exchange nila ng 3,000 pesos. Ang binigay sa akin ay 360 Hong Kong dollars and 30 cents. So yun yung equivalent niya. Tinry ko naman ngayon yung what do you call this? GCash Mastercard. Okay? So dinala ko yon. Sabi nila mas maganda raw yung Visa, kaso ka-order ko lang nun kaya hindi ko pa magagamit kasi i-deliver pa lang. So yung Mastercard ginamit natin pag-withdraw, may ATM naman doon sa airport. Tinry ko muna yung 300 Hong Kong dollars. Ang nabawas sa GCash ko ay 2,173 pesos and 62 centavos. Nung kinumpare ko yung nakuha ko sa currency exchange versus dito sa nakuha ko sa ATM gamit yung GCash Mastercard, mas magandang gamitin yung GCash. So nag-withdraw na ako ng GCash. Ng 2,000 Hong Kong dollars gamit yung GCash Mastercard.
Ang nabawas naman sa GCash ko nung 2,000 Hong Kong dollars yung winidraw natin ay 14,490 pesos and 78 centavos. So i-total nyo yung pesos, i-divide nyo doon yung total naman ng Hong Kong dollars. Yun ang conversion na gagamitin natin dito. Okay? Sa video natin para malaman nyo kung magkano ang ginastos ko. Which is 1 Hong Kong dollar is to 7 pesos and 39 centavos. So yun yung conversion niya. 1 dollar, 7 pesos and 39 centavos. Pagdating naman sa MOP or Macau or Macanese Pataka, yun yung pera nila, currency nila sa Macau. MOP or Macanese Pataka, ang nag-withdraw tayo ng 700 MOP. Ang nabawas sa GCash natin ay 4,937 pesos and 33 centavos. So ang conversion naman natin pagdating sa MOP or Macanese Pataka ay 1 MOP is to 7 pesos and 5 centavos. So yun yung conversion natin pag MOP. Now let's go to day 1. September 12, ito yung mga ginastos natin. Guys, hindi ko nasasabihin yung equivalent ha, yung mga amount. At saka pag may nakita kayong equivalent, pag may Hong Kong dollars, tapos may equivalent siya ng peso, ibig sabihin ko kinonvert ko siya gamit yung 7.39. Kung may nakita naman kayo na MOP, tapos mayroon siyang Philippine peso equivalent, gamit ko naman yung conversion rate na 7.05. Okay? Pero kung meron kayong CC sa remarks na nakita, CC, ibig sabihin credit card, hindi ko siya manually convert. Yun yung amount na lumabas sa statement natin. Okay? So yan. Now let's go to day 1, September 12. Nag-grab tayo mula sa bahay papunta sa airport, 350 pesos. And then travel tax, nagbayad tayo. Kenny Rogers, kumain tayo sa airport. Octopus card, nag-recharge tayo sa 7-Eleven nung nandun na tayo sa Hong Kong kasi nagamit na natin yung preloaded na 50 Hong Kong dollars sa bus mula sa airport papunta doon sa city. So nag-reload tayo ng 200 Hong Kong dollars. And then dim sum, bumili tayo. 7-Eleven, bumili tayo ng tubig and cup noodles. Napapansin nyo yung sa 7-Eleven, walang amount dyan guys kasi ang ginamit natin yung Octopus card. Okay? So, hindi na tayo naglabas ng pera dahil nasa Octopus card na yun. And then, September 13, day 2. Kumain tayo sa Australia Dairy Company. And then, doon tayo nag-breakfast. And then, bumili tayo ng tubig sa 7-Eleven. Nagbayad tayo ng entrance fee sa ArtM. Kinredit card natin to. Again, yung conversion na yan ay hindi ko kinonvert manually. Yan ang lumabas sa statement. Kasi nakalagay sa remarks, CC. And then, bumili tayo ng drink sa Take Your Time, yung tea with yogurt top. Kumain tayo sa Max Noodle. Ito yung nasa The Peak, Victoria Peak, doon sa Peak Galleria. Yun yung mall na nasa taas. And then, kumain tayo na sa Spicy Chicken Chunk, sa Central na to. May kasama na yung fries and drinks. And then, ito, mapapansin nyo kung iba yung letter niya, naka-bold or naka-italic siya, ibig sabihin non-essential siya. Pwedeng hindi nyo naman bilhin or gawin. Pwedeng wala siya. Okay? Later on, ito-total natin yung mga non-essentials at ibabawas natin para malaman nyo kung ano lang yung budget nyo, kung wala yung mga shopping, walang mga non-essentials, etc. So, bumili tayo niya ng foot reliever, eye feel patch, tsaka nasal spray. And then sa 7-Eleven, bumili ulit tayo ng tubig. And then kumain tayo dito sa Sim Sha Tsui, malapit sa hostel natin. Yung pangalan ng store, ng restaurant ay Chow Lulu or Luo Luo. Day 3 na tayo guys. September 14, nag-breakfast tayo sa Ngau Chi Wan Wet Market. And then sa Shanghai Shuan Museum, sa loob na ng Nanlian Market, ay Nanlian Garden, pumasok tayo rito, nagbayad tayo ng admission fee, and then pumunta tayo sa Plaza Hollywood, nag-shopping tayo sa Uniqlo at saka sa GU. And then,
nung nasa Disneyland na tayo, 'di ba? Sabi ko meron tayong vouchers para sa lunch at saka sa dinner. So hindi tayo gagastos. Pero 150 each lang 'yon. So pag ang bibilin mo more than 150, maglalabas ka pa ng pera. So binili natin lunch ay 155 and then 195 naman yung dinner. So merong sobrang 5, may sobra ritong 45. Total nun is 50, naglabas pa tayo ng 50. And then bumili tayo ng bottled water again, tsaka fruit drink sa 7-Eleven. And then day 4 na tayo. Sa day 4 na ba to? 12, 13, 14, 15. Tama, day 4. Ito na yung Macau day tour natin. So, bus to Senado. From the ferry terminal to 6 Hong Kong dollars. Kung napapansin nyo, Hong Kong dollars pa. Kasi wala pa akong MOP niyan. And kailangan mo maghulog sa bus ng barya para makasakay ka. So 6 Hong Kong dollars ang binayad natin. Pero hindi ako papayag na Hong Kong dollars ang gagastusin ko sa buong Macau day tour ko kasi mas mahal ng kaunti lang naman ang Hong Kong dollars kaysa sa MOP. Yon. So nung nandun tayo sa part ng Ruins of St. Paul's, may Uniqlo doon, nag-shop tayo. So yung naka-open and close parenthesis ay, eto nakapag-withdraw na ako nito, so mayroon tayong MOP. Ang binayad talaga natin ay 257. Pero ang sa akin lang dyan ay 99 kasi yung iba dyan pasabay. Okay, may mga nagpabili. At naka-credit card naman siya. Yun. Bumili tayo ng ice cream and MOP na ginamit natin dyan. Tapos bus to Macau Tower. Although mali yung bus na nasakyan natin, gumastos pa rin tayo and Hong Kong dollars pa rin. Kasi wala pa rin akong coins ng MOP. Although mayroon na ako, nakapag-withdraw na ako ng MOP, pero walang coins. Kahit nakabili ako ng ice cream. And then, kailangan kong bumili sa Meat Fresh. Tsaka medyo uhaw na rin ako. Okay? Past lunchtime na to, bumili ako sa Meat Fresh para mabariyahan yung pera natin. And then, nag-bus tayo to Macau Tower. Ito, tamang bus na sinakyan natin. So 6 MOP na ang nabayad natin doon sa bus. Guys, coins ang binabayad ko kasi wala akong card ng pang Macau. Yung Octopus card natin pang Hong Kong lang. Hindi siya pwede sa Macau. And then nag-bus ulit tayo papunta sa The Londoner. Yun yung magkakatabi, The Londoner Macau, The Parisian Macau, and The Venetian Macau. And then nag-lunch tayo sa The Venetian Macau. And then bumili tayo nung pang take out kasi hindi natin naubos yung lunch natin. And nag-bus tayo pabalik sa ferry. So 6 MOP na naman yan. Nag-ubos tayo ng barya do sa terminal habang hinintay natin yung ferry natin. Bumili tayo sa vending machine ng mga drinks. And ice cream, eto nasa ano na tayo, nasa Macau, Hong Kong na tayo nito. Bumili ako ng ice cream ng Häagen-Dazs sa 7-Eleven and 39 Hong Kong dollars to. Okay? And ang dami nating natirang MOP guys. Almost 400 yata. Kasi I was planning to buy yung mga jerky, yung beef jerky, pork jerky nung nandoon tayo sa Macau. Kaso nakalimutan ko nang bumalik sa part ng Senado Square or dun sa Ruins of St. Paul's kung saan marami nagtitinda nun. Nakalimutan ko nang bumalik doon, tsaka kulang na rin sa oras kaya hindi na ako nakabili. Ang dami tuloy MOP na natira. But anyway, nagko-collect naman ako ng mga paper bills. That's fine. Day 5 na tayo, September 16. Bumili tayo sa bake house ng egg tart, tsaka mga ibang breads nila ron, at tsaka coffee. And then, sa Daily Vegetarian Cafe, sa loob doon ng Hongping 360, kumain tayo ron ng mga dim sum. And then, Nike Outlet Store sa Citygate Outlets. Yun yung mall, Citygate Outlets. Nabudol tayo, nakapag-shop tayo dyan ng 4 na sapatos at saka isang bag. And 3 pairs of socks. Ayan yung amount niya. Na-credit card naman natin. At tingnan nyo, naka-bold or italic siya. So, non-essential siya. Pwede hindi naman kayo mag-shop doon. And then, Octopus card, nag-recharge tayo for 100 Hong Kong dollars. Sa 7-Eleven din to. So, I think sa ibang convenience store, pwede rin mag-reload nun.
At saka sa mga subways nila, sa mga vending machine, pwede yun, mag-reload. Kumain tayo sa How Fish Gong Fang, and then sa Satay King. Etong dalawa to sa Mongkok to guys. Now, sa last day na natin, day 6, September 17. Kumain tayo, nag-breakfast tayo sa Chapter. Okay, Chapter Cafe sa loob do ng IFC Mall. And then, medyo umo-OTD tayo, umaura tayo, kaya bumili tayo ng mga damit sa Zara. And then, cash ang binayad natin dyan, nag-ubos na tayo ng Hong Kong dollars kasi medyo mayroon pa tayong natira. So, cash ang binayad natin dyan. Tapos, bumili ako ng perfume nila. Kin-credit card ko naman. And then, sa Harbor City, nung nandun na tayo, bumili tayo sa Uniqlo. May open and close parenthesis na naman kasi hindi lahat yan ay sa akin. Yung iba dyan pinabili. Yung iba dyan pasalubong ko naman. Ang para sa akin lang dyan talaga ay 99 Hong Kong dollars. Ay naka-credit card din siya. And then, sa Harbor City pa rin, doon sa food court nila, kumain tayo ron. Doon tayo nag-lunch. Bumili tayo ng drinks, yung Yifang. And then, yung roasted pork and roasted goose sa Maze Court, yun yung name ng store sa food court nila. And then reload tayo again ng 50 Hong Kong dollars bago tayo pumunta ng airport kasi magte-train tayo. Yung papunta mula airport papunta ng city, yung first day natin, nag-bus tayo kasi mas mura. Pero yung papunta ng Hong Kong International Airport, pagpabalik na tayo ng Manila, nag-train tayo para mas mabilis. And then, Blue Bottle Water, bumili tayo ng coffee sa airport na to, sa Hong Kong Airport. And then, nag-grab tayo mula Naiya to house, 400 pesos. Okay, guys, ang total expense natin bago tayo nagpunta ng Hong Kong ay 29,603 pesos and 77 centavos. So, i-add natin yung total expense natin sa Hong Kong and Macau na to ha, Hong Kong and Macau. 55,530 ang total nun. So, ang grand total natin na nagastos talaga para sa travel natin ay 85,133 pesos. Okay? Guys, mas mahal talaga sa Hong Kong kaysa sa Japan and Korea, South Korea, and other Southeast Asia countries. Singapore mahal din. So, wag na kayong magulat pag bumunta kayo sa Hong Kong dahil talagang gagastos kayo. May mga nakausap nga ako, nakasama ko sa hostel, Japanese, South Korean, namamahalan sila guys. Sobra raw mahal sa Hong Kong. Now, yan yung grand total natin, 85,000. Ibawas natin yung total na mga non-essentials. Ang non-essentials natin, ang pinaka-total ay 35,535 or 34 pesos and 40 centavos. So, kung walang non-essentials, ito lang sana ang nagastos natin, 49,599 pesos and 39 centavos. Isarado mo na sa 50,000. So, pwedeng 50,000 lang ang gastusin nyo for 6 days. Pwedeng yun ang budget nyo. May accommodation na, meron ng airfare, may Disneyland, may Yungongping, meron ng mga bus dyan, may trains. What else? May SIM card na kayo dyan, may mga food na dyan, mayroon na kayong peak tram, and others. Wala lang Ocean Park. Kasi hindi na ako nag-Ocean Park kasi noong 2017, nung nandun ako, nag-Ocean Park. 2017 ba? 2015. Nag-Ocean Park na ako eh. So, yun. Yung Madame Tussauds nga, hindi na natin pinasok, di ba? Sa Victoria Peak. Kasi nga na-try ko na yun nung huling punta ko dun sa Macau. So, yun. I mean sa Hong Kong pala. So, yun. 50,000 ang gagastusin nyo kung magpupunta kayo ng Hong Kong and Macau. So, I hope makatulong to guys sa inyo. And please like this video. Mag-comment na rin kayo kung meron kayong reaction, questions. And please subscribe na rin to our channel. Tara, let's go to our next travel destination. Saan kaya tayo dadalhin? And thank you for watching guys. Bye-bye.